Evangeline Tubumbanwa, Roland Tubumbanwa, Arthur Lindner, Walberto Cruz Jr., Remedios, and Filipino Makapulo. Ang ating pong pangunahing tagapagdiwang ay si Reverend Padre Wayne Serafica, kasama si Deacon June Wamil. Magsasayaw tayo para sa orasyon. Binati ng anghel ang Panginoon si Maria. Narito ang alipin ng Panginoon. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, natutunan ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Tuwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Samahan po natin ang koro sa pambungad na awit. Oh
pagpapala at kapayapaan ay sumayin lahat. Mga kapatid, bilang maghahanda sa Eucharistiyang ito, isang din tayong manahimik at alalahanin ang ating pagiging hindi karapat-dapat at ang pangangailangan natin ng patawad sa ating mga kasalanan. Panginoon tagapagligtas, ikaw ay babalik sa wakas ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, mananako, dahil ikaw ang may hawak ng aming pangkasalukuyan at panghinaharap. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, mahabagin, dahil ikaw ang simulain at hantungan ng aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen.
Ipagkaloob mo ang tanangin namin kaya ikaw ang paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulinin pang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na pairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagsipo tayo at tingnan natin ang mga pagbasa. Unang pagbasa, pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, dumating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mo ang pangalan na nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na wala hanggan, at ang iba'y sa kapursahang wala hanggan. At yaong may magkatunawa at umakay sa maraming tungo sa kapitinan, ay magniniling na parang tala sa kalangitan. Marahil ang salita ng Diyos.
ikalawang pagpapahayag mula sa sulat sa mga libro. Bawat saserdote ay nakakita ng maglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din mga hain. Subalit hindi makapapaw ng kasalanan ng mga hain iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyon sapat na. Pagkatapos, lumukmok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanilang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghandog na kanyang itinatanggang banal, magpakailanman ang mga nalinis niya. Sapagkat tinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng napakalaking kapighapian, magdilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alagara, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinira ng Diyos mula sa lahat ng tao. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng higos. Kapag sumisikot na ang mga dahon sa sanga ito, alam ninyong malapit na ang pag-aral. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimulan. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakagulat. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsabing iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat ng kapatid. Minsan po, merong nagbigay sa akin ng leaflet na ganito ang sinasabi. Ang katapusan ng mundo ay malapit na. Ang araw ng paghukom ng banal na Diyos ay magaganap sa ika-21 ng Mayo 2011. Dagdag rito,
ang araw ng paghuhukom ang kinatatakutan ng buong mundo, at ito ang araw na wawasakin ng Diyos ang mundo dahil sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Tama ang mundo sa paniwalag ang araw na paghuhukom ay darating. Nagbibigay ang Biblia ng tama at saktong impormasyon tungkol sa araw na iyon. Inuhula po ng babasahing iyon na magaganap ang katapusan ng mundo at ang araw ng paghuhukom sa ika-21 ng Mayo 2011 ayon sa kwenta nito tungkol sa mga petsa ng mahalagang pangyayari sa Biblia. Ngayon po ay tayo ay nanyahan ng magbasa na gawin ang tatlong bagay. Tatlong M. Ang unang M ay magbantay. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Malapit na matapos ang kalendaryo ng ating simbahan. Ang susunod na linggo ay ang huling linggo ng karaniwang panahon at ito ang umpisahan ng paghahari ni Kristo o linggo ni Kristo hari. Habang papalapit tayo sa katapusan ng kalendaryo ng ating simbahan, pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Sinabi niya sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang kalawakan, at makikita na ng tao nasa alapaan, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig. Sa unang pagbasa po, pinahayag ni Propeta Daniel sa 2 tipan, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Mabubuhay ang maraming sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahan walang hanggan. Kapag ating kong binabantayan ang mga balitang nagaganap sa ating mundo ngayon, magtatanong tayo sa Panginoon, kung ito na ba kaya ang mga palatandaan na malapit na siyang dumating? Ang unang M ay magbantay. Ang dalawang M ay maghanda. Marami nang nangyayari sa paligid sa mga nagdaang taon. Ang pwedeng maging pagkandaan, malapit na nang dumating ang ating Panginoon. Nasaan pala kayo noong ika-21 ng Mayo 2011? Tatanayin ba ang nasaan kayo yan? Tapos 13 years ago. Kung ako ang iyong tatanungin sa petsyong iyon, ako po ay nasa Pangasinan para mamuno sa misa ng ginito ang anibersaryo ng kasama. Golden Wedding Anniversary ng aking tito at tita. Okay. Ang araw paghuhukom ang katapusan ng mundo ay hindi nangyari noong ika-21 ng Mayo 2011. Kaya gaya ng mula sa lipulet na iyon. Ibig bang sabihin ito na hindi totoo ang araw ng paghuhukom o ang katapusan ng mundo? Hindi. Ang araw ng paghuhukom o ang katapusan ng mundo ay biyak na magaganap. Paliwanag na sinabi ng Panginoon, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabulan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ngunit paliwanag na sinabi rin niya, walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o kahit ang anak ng tao. Ang Ama lamang ang nakakaalam dito.
Hindi nagbigay ng petsa o schedule ang Panginoon kung kailan magaganap ang araw ng paghukom o ang katapusan ng mundo. Ito ay pwedeng mangyari kahit anong oras simula ngayon. Pwedeng mangyari ito ngayon o bukas o sa mga lawa o sa susunod na buwan o taon kung ito nga talaga ang kalooban ng Diyos Ama. Kaya napakalaga na sa lahat ng oras kapatid ay maghanda. Ang unang M ay magbantay. Ang dalawang M ay maghanda. Ang ikatlong M ay magtiwala. Marami na tayong narinig ng mga balita ang pangyayaring nakakatakot pag dumarating ang araw ng hukom o ang katapusan ng mundo kung pinag-usapan po yan, di ba? Naniniwala ako na hindi sinulat ni Propeta Daniel sa unang pagbasa ang kanyang pinahayag para manakot. Hindi rin inihayag ng Panginoon ang mangyayari sa wakas ng panahon para takutin tayo. Inihayag nila ito para tayo ay magbantay, maghanda at magtiwala sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Propeta Daniel, maliligtas ang mga babayan mo ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Dagdag kanya, at yaong may pagkarunawa at umakay sa marami tungkol sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalakitan magpakailanman. Sa Ebanghelyo, ang magandang balita ng Panginoon ay susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at itipunin nila ang mga nilang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Ang aral tungkol sa puno ng higos na gusto perunawa sa ating ng Panginoon ay aral na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong buong puso nagtitiwala sa Kanya. Ang puno ng higos ay nakaranas ng pagsupot ng kanyang mga dahon sa manito sa panahon ng tagsibol o spring. Paglaki ng kanyang mga dahon at pamumunga sa panahon ng tag-araw, summer. Isa-isa pagbagsak ng kanyang mga dahon sa panahon ng tag-agas, fall. At pagkakalbo sa panahon ng taglamig, winter. Di napatay ang puno ng higos sa panahon ng taglamig. Ngunit hindi talaga ito pakain. Sapagkat muling magsusuputan ang mga dahon nito sa panahon ulit ng tagsibol. Kaya hindi naman, huwag mawalan ng pag-asa kapag dumating ang araw ng paghukom at ang katapusan ng mundo. Sapagkat sa muling pagdating ng Panginoon sa katapusan ng mundo, pagsisimula ang bagong langit at bagong lupa na handog ng Panginoon sa mga taong nagbabantay, naghahanda ang nagtitiwala sa Kanya. Tatlong pangalan ng mga kapatid. Tatlong N. Magbantay, maghanda, magtiwala. Sapagkat walang nakaalam ng araw o oras na magsapit niyon, kahit ang mga anghel ng Panginoon o kahit na ang kanyang anak. Ang Ama lamang ang nakaalam ko. Amen. Magsasayo po ang lahat. Tuloy sabay po natin ipahiya, sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat. Nagkawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakas sa krus, namatay, inibig. Nanawas sa korona ng mga libang. Takmay ng araw ang buhay na pinig. Umakyat sa langit. Nalulugod sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magpupunta
lahat na maging handa sa dating ng Panginoon. Punsod ng tiwalang tayo ay tulungan niyang mga nagpusya ng malulhati, ating sambitin. Malulhating Diyos, dinhin mo ang aming panalangin. Kaya po. Para sa mga namumulot sa simbahan upang maihanda nila ang bayan ng Diyos na maging esposa ng Kordero, dalisay at kaaya-aya sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Malulhating Diyos, dinhin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pari at mga namatnata sa Diyos, upang maging masigasig sila sa paghahanda para sa pagdating ni Kristo sa wakas ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Malulhating Diyos, dinhin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang ituos nila ang kanilang talino at lakas para maihanda ang ating daigdig sa muling pagbabalik ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Malulhating Diyos, dinhin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nasa bingit ng kamatayan, upang makatagpo nila ng maligaya at makayapa si Kristong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Malulhating Diyos, dinhin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa lingguhang Eucharistia, upang lumago tayo araw-araw sa paghahanda ng ating mga sarili para sa pagbabalik ni Kristo at talagang magsikap na mapuspos ang ating daigdig ng pag-ibig, ligaya at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Malulhating Diyos, dinhin mo ang aming panalangin. Para sa mga magulang na naglusa sa pagkamatay ng kanilang anak, naway makatagpo sila ng suporta mula sa ating pamayanan at makatanggap ng kapayapaan at katiwasayan mula sa Espiritu Santo. Aming Diyos, dinhin mo ang aming panalangin. Ama naming malulhati, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang mapuspos kami ng walang turbas na sigasing para may handa ang aming mga sarili at ang lahat ng aming makakasalamuha sa buhay na ito para sa malulhating pagbabago na hindi daigdig sa balik ng aming inilihan ang iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo kayo. Magsipo tayo para sa Quran. Amen.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa kawalan ng Dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ambanin namin po ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at William naming Arsobispo at ang Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimulay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga manaw. Kawaan mo sila at puliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo paging dapat kaming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Haring Maria ay na ng Diyos namin digina na kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay yung sa daigdig na kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang hukuling sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Bilang isang bayan tinawag ng Ama kay Jesucristo, sabay-sabay po natin ipahiyan ng lakas loob. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. Nagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad nga niya ang ibahagi sa kanyang banal at pakikinabang. Panginoon, hindi ako dapat mag-isip sa iyo. Ngunit sa isang salita ang lamang ay gagawin.
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang aming nawang pag-ibig na ng madagdagan, na ang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagbukas pag-ibang ang muling hapunan, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna lahat para sa ilang kabatiran. Unang-una po, we thank everyone for joining us today in celebrating our third Sunday Filipino Mass. We would like to thank Father Benny as our presider, together with Deacon Julie Bangil. Maraming salamat. We thank our leaders, our servers, at lahat po ng mga hard-working people, especially our choir, for giving us a meeting. And once again, we would like to thank Conrad and Jasmine Manuabas for sponsoring our Mass today. Thank you. This is party season, and we have several parties that we can join and have fun with. First one is our Thanksgiving dinner dance on November 30 from 4 to 9 next door, St. John Evangelist Auditorium. This is a great opportunity to makapagawa po tayo and to help raise funds for the many projects, Joy in Spirit and Joy in Spirit Group. And masarap po ang pagkain. This is a good chance na kung hindi ka nakapunta, pwede naman din mag-donate. But yes, it's a great fellowship activity which has been very successful annually. If you need tickets, please contact Dr. Myrna Ortega, as she will be more than happy to help you. We are also inviting everyone to the Bayanihan Christmas party on December 1st. There will be a Mass at 12 noon at the VFW on Dorsey Road. And this is potluck. So chant for you to make your favorite dishes and share with everyone. Now, next party is the Phila Association is inviting everybody to their Christmas party on December 13. This is at 7 o'clock at Doubletree in Annapolis. It is a formal event. And more information of JIGS or Joy in the Spirit group activities are in our leaflet, so please stay this home. We will be having our Happy birthday. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng bayang pag-ibig at ginawa sa inyong aming mga kapatid. Nabigyan ng kanilang karawan at nagdaagal sa alam ng sasali ng buwan at November. Pagpili ko sa niyang bigyan ng biyaya mula sa kalangitan, wala ng simpan, saka sa pangatawan, at patuloy din po silang protektahan sa anumang masama, paligid, magsakula. Ang nabili po sila na maligaya sa mga panahon ito at ang kanilang mga taon na darating, araw, mga buwan, lahat ng ito ay maging kalululo sa inyo. Ibigay po sa ang kanilang pinitiyaman ng mga puso, ang din na maraming sila sa kakasabing siya kanilang pinibigay sa ilang mga pamilya, sa mga kamag-anak, at ganoon din sa simbahan dito. So, hindi namin sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Thank you very much. Happy birthday to you.